Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay February 7, 2026, Sabado ng ika-4 na linggo sa karaniwang panahon. At ang ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa unang aklat ng mga Hari, chapter 3, verses 4 to 13. Noong mga araw na iyon, pumunta si Solomon sa Gabaon upang maghandog sapagkat iyon ang pangunahing sambahan sa burol. Nag-alay na siya roon ng daan-daang handog na susunugin noong una. Kinagabihan, samantalang siya'y naroon pa sa Gabaon, napakita sa kanya ang Panginoon sa panaginip. Ano ang ibig mong ibigay ko sa iyo? Sabihin mo, wika sa kanya. Sumagot si Solomon, kinahabagan ninyo at puspusang minahal ang aking amang si David na naging tapat sa inyo, matuwid at malinis ang puso. At ipinagpatuloy ninyo ang inyong pagkalinga sa kanya nang marapatin ninyong paluklukin sa kanyang trono ang isa niyang anak. Panginoon, aking Diyos, ginawa mo akong hari bilang kahalili ng aking amang si David. Bagaman ako'y bata pa't walang karanasan. Pinapamuno mo ako sa iyong bayan, sa bayang ito na hindi na mabilang sa dami. Bigyan mo ako ng isang pusong maunawain at marunong kumilala ng masama at magaling, sapagkat sino ang maaaring maghari sa bayan mong ito na napakalaki. Kinalugod ng Panginoon ang hiling ni Solomon, kaya't sinabi sa kanya, yamang hindi ka humiling para sa iyong sarili ng mahabang buhay, o kayamanan o kamatayan ng iyong mga kaaway, kundi ang hiniling mo'y pagkaunawa at katalinuhang humatol. Ipinagkakaloob ko sa iyo ang hinihiling mo. Bibigyan kita ng karunungan na walang kapantay, maging sa mga nauna, maging sa mga susunod pa sa iyo. At bibigyan pa kita ng mga bagay na hindi mo hinihingi, kayamanan, at karangalan na di mapapantayan ng sino mang hari sa tanang buhay mo. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat at mula pa rin dito sa Porac, Pampanga. Hatid ko po ang ating unang pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari sa pagsisimula ng kwento ng pagkahari ni Solomon. At napakaganda po na matutunan lalong-lalo na ng mga nagnahangad na maging pinuno o mamuno sa isang bayan. Hiniling ni Solomon ay karunungan upang malaman niya kung ano yung mga desisyon na dapat gawin, kung anong masama, kung anong mabuti, kung anong magaling. At ito ang ikinalugod ng Diyos sa kanya. At dahil doon, bukod sa kahilingan ng karunungan, ay binigyan pa siya ng mga bagay na hindi niya iniling na kakailanganin sa kanyang paghahari. Andiyan na yung kayamanan at kung ano-ano pa. At sadya nga pong napakahalaga po na ang pinuno ay talagang kumikilala sa Diyos. Dahil lang taong may pagkilala sa Diyos, magtataglay ito ng karunungang hindi mapapantayan ng karunungan ng mundong ito. Di ba napakaganda po, no? Lalo pa ngayon, talagang kabi-kabilaan na naman natin naririnig ang mga nagdudunong-dunungan, ang mga nagtatali-talinuhan sa atin pong gobyerno, mga bagay na pinagtatalunan at yung mga nagtatalo-talo, pare-pareho namang hindi rin sapat ang kaalaman pero bida-bida sa kanilang mga salita na talaga namang Diyos ko ka na lang talaga kapag naririnig mo sila. No? Pero ganun pa man, katulad ni Solomon, pagdasal pa rin natin na nawa. Kung hindi man sila nagdarasal, tayo na lang magdasal sa kanila na magkaroon sila ng karunungang nanggagaling sa Diyos. Kasi katulad dito sa lugar ng Diaz Elementary School, dito sa Porac, talagang nandyan yung mga mukha ng mga lingkod bayan dito, pero hindi nila solusyonan, no? O sadyang ayaw nilang mag-isip ng solusyon kung paano aayusin ang mga eskwelahan, ang mga bahay, ang mga kalye
na sa ganon ay mas maging ligtas at maayos ang pamumuhay ng mga Aita na nakatira dito sa lugar na ito. Pero yun nga, no, sabi niya, matatalino naman at hindi mo lang alam kung paano nila ginagamit o sadyang ayaw gamitin sa tamang paraan ang karunungan binigay sa kanila ng Diyos. Kaya pagpatuloy pa rin natin, no, ipagdasal at sana po ay talagang maging malinaw sa kanila ang kanilang tungkulin, kanilang mga misyon bilang lingkod ng bayan. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo po lahat.